Naayos na ang arraignment schedule kina KOJC leader Apollo Kibuloy kasama ang iba pang mga kapwa-akusado. PNP naghahanda na rin para sa seguridad sa mga regional trial court kung saan isasagawa ang paglilitis. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita, live. Naomi, naresolba na nga yung schedule ng arraignment nina KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa-akusado sa Biyernes sa dalawang korte. Ayon sa PNP, sa umaga ang arraignment nina Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 kung saan sila may hinaharap na kasong qualified human trafficking. Habang nausog naman sa alauna ng hapon ang video conference sa Quezon City RTC Branch 106 kaugnay ng kasong child and sexual abuse. Naghahanda na rin ng PNP sa magiging latag ng seguridad sa Biyernes. Inaasahan kasi na doon sa Pasig RTC Naomi ay pisikal na harap sina Kibuloy sa kanilang arraignment. Let us wait for the final instruction kung matutuloy ba. But as we speak po, kanina kausap po nga yung deputy before po ako humakap sa inyo at sinasabi na per coordination this morning nga po sa RTC 159 ay matutuloy po yung arraignment. But yes, we also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Krame to Pasig, and without also taking chance kung ano yung magiging sitwasyon kapag inalis na po natin pagdating po natin dun sa Pasig, and that is now all being considered as we speak po. Naihain na rin ng PNP ang urgent motion sa QCRTC para manatili sa PNP Custodial Center dito sa Camp Crame sina Kibuloy. Kasunod ito ng inilabas ng naturang korte na commitment order na ilipat sina Kibuloy ng kulungan. Inihayag ng PNP sa mosyon na may utos din ng Pasig RTC na iharap sina Kibuloy sa arraignment at non-bailable ang kanilang kaso rito. Una na rin naglagak ng piyansa sa kasong child and sexual abuse sa QCRTC ang mga akusado maliban kay Kibuloy. We have to harmonize po talaga kung mag-i-issue po ang Pasig ng commitment order sa Pasig, then and then the other court will also issue a commitment order directing us to transfer them to Quezon City. Then we have to really determine kung ano ba talaga yung masusunod. We are assuming that yung mga kaso po na non-bailable po will have to be considered in determining where should they be detained pending trial po. Samantala, sinabi rin ni Fajardo na noong kasagsagan ng mahigit 2 linggong operasyon sa KOJC compound, mayroon umanong lumapit sa mga pulis na biktima na Kibuloy ng pang-aabuso. Inakalap na ang kanilang mga reklamo. During the stay po doon, may mga lumapit po doon, and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. Naomi, sabi ni Fajardo, bukod sa mga abogado, ay mayroon ding spiritual advisor ang bumisita kay Kibuloy dito sa PNP Custodial Center. At si Alice Go na nakakulong nga rin dito sa PNP Custodial Center, kaninang umaga raw ay nag-stretching doon sa ibinibigay na tig-1 oras na sunning time o pagpapaaraw tuwing umaga doon sa maliit na espasyo sa labas ng kanyang selda. Nagsagawa rin ng surprise inspection sa detention unit ni Guo na normal namang ginagawa. At sabi ng PNP, walang anumang kontrabando ang nakita. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.